Sa isa pang eksena ay makikita natin si Garo sa daanan ng mga hayop, ang opisyal na lungsod ng mga lobo na kung saan lahat ng hayop ay nagpapakita ng labis na paggalang sa kanya, tinatamasa lang niya ang lahat ng papuring natatanggap niya araw-araw at tinitingnan ang iba bilang mga simpleng tauhan lamang. Habang naglalakad siya sa lungsod ay napansin niya ang isang batang tao na naghahalongkat sa basurahan, kaya't agad niya itong nilapitan at sinipa at dinuraan sa mukha. Inutusan ni Garo na alisin ito sa kanyang paningin at pagkatapos ay nagtungo sa isang bar kasama ang kanyang grupo, sabay bayad sa pagkain at inumin ng lahat dahil sabi niya ay marami pa siyang pera. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagiging kamangha-mangha, binabanggit na isa siyang huwaran para sa mga taong mula sa mababang uri tulad nila, ang makita siyang mula sa pagiging ulila sa mahihirap na lugar hanggang sa pagiging susunod na pinuno ng kawan ay tunay na nakaka-inspire para sa kanila, kaya hindi nila mapigilan na humanga sa kanya. Ipinaliwanag ni Garo na hindi iyon madali at dapat nilang matutunang gamitin ng matalino ang likas na pandaman na taglay ng mga hayop. Sinabi ng iba na ang sa kanya ay nasa ibang antas, dahil maging ang mga dragon ay humahanga sa kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ni Garo na ang lahat ay nasa ilong sa lakas ng pangamoy, dahil kailangan niyang matukoy ang mga matinong trabaho mula sa mga maruruming gawain sa pamamagitan ng kanilang amoy at sa ganitong paraan siya umangat sa tuktok, tinatanggap lamang ang mga magagandang trabaho na kabilang na ang isang ginawa niya 3 taon na ang nakalipas. Alam ng lahat na tinutukoy niya ang kasunduang ginawa ng mga tribo, kaya tinanong siya kung anong klaseng trabaho iyon at ngumiti siya at ipinapaalala sa kanila na inuutusan siya ng federasyon na panatilihin itong lihim. Humingi ng paumanhin ang mga kasamahan niya at nagpatuloy na lang sa pag-inom, pero nagbalik sa isip ni Garo ang nangyari 3 taon na ang nakalipas at alam niyang iyon ang pinakamasarap na trabahong ginawa niya. Sa lahat ng iyon ay kailangan lang niyang patayin ang isang nakakaawang batang tao na pinaghihinala ang maaaring isang guro at dahil doon ay naging mayaman at tanyag siya, medyo naiinis lang siya dahil hindi nila natagpuan si Light matapos itong mag-teleport, pero sigurado siyang walang paraan para makaligtas ito. Gayunman ay gusto pa rin niyang malaman ang higit tungkol sa guro nitong hinahanap ngayon ng lahat ng bansa sa mundo, pero alam niyang delikado kung maghuhukay pa siya ng impormasyon at habang nag-e-enjoy pa ang lahat sa pag-inom, biglang dumating si May at pinutol ang kasiyahan na tinanong si Garo kung siya ba ang dating miyembro ng kasunduang tribo. Kinumpirma ito ni Garo kaya't ipinakilala ni May ang sarili bilang tapat na tagasilbi ni Light bilang kanyang pinakapinagkakatiwalaang alila. Matagal na raw niyang hinahanap ang kinaroroonan ng kanyang amo dahil isa itong mahalagang tao na may dugong maharlika. Halatang hindi naniniwala si Garo sa kwento kaya't sinabi niyang huwag siyang magpanggap dahil hindi siya naniniwala sa ganoong palusot. Ipinaliwanag ni May na hindi niya maaaring ibunyag ang mga detalye kaya wala na itong masabi pa. Nanahimik si Garo habang nag-iisip at alam niyang dapat ay nalaman na ng mga makapangyarihang tao ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol kay Light, at ni minsan ay hindi nabanggit na may dugong maharlika ito subalit kung sakaling totoo ang sinasabi ng babaeng ito, siguradong may malaking halagang pera na nakataya. Iginiit ni Garo na nahihirapan pa rin siyang maniwala at ipinaliwanag ni May na matagal na siyang naglalakbay sa buong mundo para hanapin si Light, kamakailan lang niya nalaman na sumali ito sa isang grupo ng mga adventurer, ngunit nakarating din sa kanya ang balitang namatay na ito sa kailaliman ng bangin. Kaya hiling niya kay Garo na samahan siya roon dahil gusto niyang makita mismo ang lugar kung saan huling nakita si Light na nabubuhay. Binalaan siya ni Garo na delikado ang ganoong misyon ngunit binanggit ni May na handa siyang magbayad kapalit ng tulong nito. Tahimik ang lahat sa loob ng silid ng buksan ni May ang bag na puno ng ginto, ngunit nakaramdam si Garo ng pagdududa at hindi siya makapaniwalang galing sa maharlikang pamilya si Light, at tila napakadali lamang nababayaran lang siya ng babae para samahan ito. Gayunman kahit isipin niyang ito ay maaaring patibong at alam niyang walang tunay na banta ang isang babaeng tao, kaya pumayag siya sa kasunduan at sinabing hindi pera ang dahilan dahil itinuring niyang parang nakababatang kapatid si Light. Ipinagmalaki ni Garo ang kanyang katayuan at ipinaliwanag niyang nakatayo si May sa harap ng magiging pinuno ng tribo ng mga lobo, kaya magtitipon siya ng mga piling tauhan upang samahan siya sa mapanganib na dungeon na tinatawag na abismo. Ngumiti si May at nagpasalamat habang tumutulo ang luha at pinapanatili ang kanyang perpektong pag-arte upang tuluyang mahulog si Garo sa kanyang bitag. Ginugol ni Garo at ng kanyang grupo ang isang buong buwan sa pag-escort patungo sa bahagi ng abismo,
habang kunwari pagod at mahina si May at dahil dito ay lalong naniwala si Garou na madali lang ito, at tiniyak niyang makakarating si May ng ligtas para lamang siya mismo ang sisire sa kanya sa mismong ibabaw ng libingan ni Light. Pagdating nila sa lugar kung saan umano namatay si Light at ikinwento ni Garou na inatake sila ng grupo ng mga halimaw at nasaksak si Light, at pagkatapos ay aksidenteng nahulog ito sa teleportation trap kaya't hindi na nila ito muling nakita. Patuloy sa pagpapanggap si May at umiiyak para kay Light kaya't humingi ng tawad si Garou at ipinaliwanag na nabigla silang lahat sa pag-atake at hindi agad nakapalag. Habang nagsasalita siya ay napansin niyang unti-unti nang pumuputol ang mga kasamahan niya sa tanging daan ng pagtakas ni May, kaya naghanda na siya para kumilos. Ngunit biglang tumigil sa pag-arte si May at habang umiiyak, sinabi niya na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo dahil dinala si Light sa madilim at maruming lugar na ito, para lamang traidorin nila at bugbugin hanggang sa halos ikakamatay niya. Kung nauna lang siyang pumasok sa paglilingkod sa kanya hindi sana niya naranasan ang sakit ng mga sipa at pagtusok ng mga palaso, biglang umatras si Garou at nagulat at nagtatanong kung paano niya nalaman iyon at ang tanging nakakaalam talaga ng nangyari ay ang mga miyembro ng kasunduan ng mga tribo, at ilang mataas na opisyal ng bawat bansa. Tinanong ni Garou kung sino siya at para kanino siya nagtatrabaho. Gusto niyang malaman kung ipinadala ba siya ng ibang tribo para maging spy at huminto si May at ipinaliwanag na ang kanyang katapatan ay buo at para lamang sa kanyang amo. Dagdag pa niya na kung patuloy niyang maliitin ang dangal ng kanyang alila na babae, malalaman kung sino talaga ang may bulok sa loob matapos na mawasak ang mga bituka nila sa lupa at nang tumayo siya, nanginginig ang lahat dahil sa kanyang presensya. Hindi maintindihan ni Garou kung bakit natatakot siya na naalala niyang isa lang siyang babaeng tao. Wala nang iba kundi basura na pwede nilang gamitin at ibenta at walang saysay iyon kaso nagpapalubha pa rin ng kilabot sa kanya, nang tumingin siya sa mga mata ni May ay na-realize ni Garou na siya ay patay na. Bago pa man makagawa ng anumang kilos si May ay biglang nagsabi si Light at iginiit na kumalma na, dahil si Garou ay laruan na lamang at agad namang sumunod si May at nagulat ang ibang mga hayop na may batang tao sa loob mismo ng abismo, dahil imposibleng makarating dito ang isang batang tao. Lahat ay nagtanong ng utos pero nanatiling naka-freeze si Garou habang tinitingnan si Light na halos hindi makapaniwala. Nagpakita si Light ng mukha niya at inihayag ang pinakamalaking bangungot ni Garou nang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Agad na nagbago ang takot niya tungo sa galit nang malaman niyang buhay pa si Light, pero ngumiti lang ito ng inosenteng bati na nagsasabing dumating siya para singilin ang kanyang paghihiganti kasama ang 3 taong interes. Nalilito ang mga ibang hayop sa pangyayari pero sinubukan ni Garou na kumalma at napapatawa na sinasabing hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Ininsulto niya ng hayagan at sinabing nakakatawa na ang isang tao na level 15 ang tatapos sa isang napakagaling na katulad niya na level 150. Tumawa ng malakas si Garou at iginiit na hindi pa siya nasiyahan sa katangahan ng mga tao. Hindi niya maintindihan kung paano nakaligtas ang isang batang Light, pero sigurado siyang malaking pagkakamali ang ipinakita nito sa kanyang mukha sapagkat kapag napatay niya at dinala ang bangkay pabalik, tiyak ang kanyang pag-angat bilang hari ng mga hayop. Napabuntong hininga si Light at tinanong kung hindi ba siya nagtataka kung paano siya nakaligtas o kung ano ang kaugnayan niya kay May. Normal sa ganyang sitwasyon ay magdemand ng mga sagot at inamin ni Garou na may punto siya at hindi matukoy kung gaano kalakas ang babaeng iyon. Pero hindi niya ito pinansin dahil 2 tao lang ang hindi makatatayo laban sa kawan ng mga hayop. Lahat sa kanyang grupo ay level 130 pataas at siya'y simpleng ordinaryong tao na may walang silbing kakayahan. Tiniyak pa niya na puro swerte lang ang nakaligtas dahil sa naligtas siya ng dalagang iyon at hindi tinanggi ni Light iyon, pero hindi na nag-aksyon pa si Garou at inatake siya. Nang tumalon ang lahat laban kay Light ay bigla namang pumutok ang mga ulo nila. Lahat ng masabi ng mas mataas na bilis dahil sandaling pinutol ni May ang mga ulo nila habang matyaga na pinuprotektahan ang kanyang amo, nawala sa ibang mga hayop ang pag-igting dahil hindi nila nakita ang nangyari dahil sobrang bilis nito. Binalaan nila ng mariin na sino mang maglakas loob na magbanta sa kanyang amo ay magbabayad ng buhay. Ang nakakatakot na titig ni May ay biglang naglaho ng pasalamatan siya ni Light at hilinging harangan ang labasan. Bahagya siyang namula pero agad na sumunod sa utos at sabay sabing walang makakatakas hanggat siya ang nagbabantay. Nagpanik ang mga hayop pero pinapakalma sila ni Garou at sinabing inatake lang sila ng hindi inaasahan at mga walang silbing panlilinlang lang iyon, na iyon lang ang paraan para matalo sila nito.
Sinabi ni Light na tila hindi pa rin nagbago si Garou sa loob ng maraming taon dahil naniniwala pa rin siyang mas mababa ang mga tao. Tinanong niya kung naisip na ba ni Garou na baka ang mga mahina ay sila mismo at sagot naman ni Garou, ang mga tao ay puro mahihinang nilalang na may kakaunting mana kaya basura lang silang mababa ang antas. Pinagmayabang niyang ipapakita ang tunay na kapangyarihan at inihayag na mayroon siyang antas na 158, kalma lang na sinabi ni Light na iba-iba ang limit ng antas sa bawat lahi at dahil sa pagkakaibang iyon nagsimula ang diskriminasyon at paghamak sa mga tao. Sumang-ayon si Garou at sinabing mas mataas ang mga hayop sa food chain, malayong mas makapangyarihan kaysa sa mga tao at tinanong siya ni Light, kung ganoon ay paano niya ipapaliwanag na dalawa sa mga tauhan niya ang patay ngayon at hindi makasagot si Garou at palusot lang na baka gumamit ng mahiwagang gamit o kung ano pa. Naiinis siya sa tingin ni Light kaya siya at ang kanyang grupo ay sabay-sabay na umatake, pero madali silang tinalo ni Light nang walang kahirap-hirap at tinitigan niya sila mula sa itaas at tinanong kung tapos na ba sila. Dahan-dahan na tumayo si Garou na naglalagablab sa galit at sinabing mas mahusay siya kaysa sa isang hangal na tao tulad ni Light, sa halip na umatake muli ay naglabas siya ng mahiwagang orb at binanggit na buburahin niya ang ngiti ni Light. Walang pagsasayang ng oras at inihagis niya ito sa lupa at mula rito ay lumitaw ang isang nilalang na isang Fenrir na nagpapayanig sa buong lugar, tumawa siya ng may kumpiyansa at sinasabing iyon ang kanyang lihim na sandata na isang Fenrir na level 500. Namangha ang kanyang mga kasamahan sa napakalakas na sandata na iyon, pero napabuntong hininga lang si Light na tila nabigo at iginiit na ang level 500 ay nakakatawang mahina. Inisip ni Garou na nababaliw na ito kaya't sinabing dapat ay nakaluhod na siya at nagmamakaawa, tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakalipas. Sa kanyang pagkagulat ay mahinahon lang na binanggit ni Light na ituloy niya ito nang hindi siya kikilos ni isang hakbang, kaya gawin nito ang gusto nito at naiinis si Garou sa kanyang tapang kaya't inutusan niya ang Fenrir na burahin si Light. Agad umatake ang Fenrir na may malakas na alulong na puno ng enerhiya. Iniipon ang buong mana ng isang nilalang na level 500 sa isang napakalakas na pagsabog at sigurado si Garou na iyon ay sapat para gawing abo ang sinumang tao. Ngunit napanganga siya nang makita si Light na nakatayo pa rin sa harap niya at walang kahit ni isang gasgas. Habang nakatigil sa gulat si Garou ay kalmadong sinabi ni Light na binigyan nga niya ng magarang pangalan ang isang atake na wala namang ginawa kundi magpalipad ng alikabok. Si Garou ay hindi pa rin makapaniwala na may sapat na lakas si Light para tuluyang baliwalain ang isang atake mula sa isang nilalang na level 500. Sa sandaling iyon ay binanggit ni Light na oras na para siya naman ang kumilos. Dahil ang pagtawag sa nakakatawang asong iyon na Fenrir ay maling ideya kaya't ipapakita niya kung ano ang tunay na Fenrir. Bigla niyang inilabas ang isang napakabihirang card at tinawag si Fenrir at ang Diyos ng Primordial na may level 900. Habang nanatiling nakatigil sa gulat ang lahat at inutusan ni Light ang kanyang Fenrir na burahin ang nilalang na tinawag ni Garou, hindi man lang ito kumilos ay simpleng huminga lamang ng malamig na ihip ng hangin at sa isang iglap, nagyelo ang Fenrir ni Garou at nabasag sa libu-libong piraso. Napaatras si Garou sa takot at napagtanto na si Light ay may halimaw na kayang durugan ang isang level 500 na nilalang sa isang kisap mata, tuluyan nang nawala ang dati niyang kumpiyansa at binanggit ni Light na kaya rin naman niyang talunin mag-isa ang nilalang na iyon, ngunit ipinakita pa rin niya ang totoo na siya ay may level 9,999. Napamulagat ang lahat dahil alam nilang ang pinakamataas na antas na kayang marating ng isang tao ay 100 lamang. Kaya imposible ito at kinabahan si Garou at sinabing siguradong peke lang ito dahil pareho pa rin ang itsura niya tulad noong 3 taon na ang nakalipas, samantalang ang normal na tao ay dapat nagbago na. Ipinaliwanag ni Light na suot niya ang bracelet na pumipigil sa pagtanda niya at ginagamit niya ito upang patuloy na maalala ang lahat ng sakit, galit at kawalang pag-asa ng nakaraan para manatiling sariwa sa kanyang isipan ang lahat. Doon tuluyang tumama sa realidad si Garou ang halimaw sa harap niya ay tunay ngang si Light at ibig sabihin noon ay tapos na siya. Walang pagdadalawang isip ay itinapon niya ang kanyang mga armas sa lupa at napaluhod sa harap ni Light, seryosong nakikiusap ng kapatawaran at nagmakaawa siyang wala siyang ibang nagawa kundi sundin ang mga utos ng federasyon at hindi niya kailanman ginustong saktan si Light. Sinubukan pa niyang isisi ang lahat sa iba at sinasabing plano ng kanyang grupo ang nangyari ngayong araw at wala siyang kinalaman, naiinis ang mga kasamahan niyang hayop sa kasinungalingang iyon, ngunit pinatahimik niya sila at hinarap si Light at binanggit na totoo na ipinagkanulo niya ang tiwala nito,
pero may magagandang alaala rin naman daw silang pinagsamahan. Hindi siya pinansin ni Light at sa halip ay nagtanong kung gusto ba nitong malaman ang lahat tungkol sa bagay na tinutukoy nila na guro 3 taon na ang nakalipas. Gusto niyang malaman kung bakit sobrang interesado ang gobyerno na mahanap ang tinatawag na guro. Kinabahan si Garo at ipinaliwanag na inutusan lang silang maghanap ng isa pero wala silang alam paroon, kaya tinanong siya ni Light kung bakit nila agad siyang pinaslang nang malaman nilang hindi siya isang guro. Paulit-ulit na iginiit ni Garo na wala talaga siyang alam. Ngunit biglang nagsimulang magsinungaling ang ibang mga hayop sa takot, ipinaliwanag na alam nila ang sagot at sa isang kisap mata ay piniraso sila ni Mai, sabay giit na ang sino mang magtatangkang pasinungalingan ang kanyang amo ay papatayin agad. Napasigaw sa takot si Garo nang napagtantong siya na lang ang natitirang buhay, tinanong siya ni Light ng huling tanong at kung sa tingin niya ay may pagkakataon silang manalo kung magsisimula sila ng digmaan laban sa mundo sa ibabaw, matapos makita ang kapangyarihang taglay niya. Binalaan niya si Garo na huwag magsinungaling dahil si Mai ay may mata ng katotohanan na kayang makita ang lahat ng kasinungalingan. Sa lubos na takot ay inamin ni Garo na sa simula ay posibleng papanig sa kanya ang laban, dahil sa laki ng kapangyarihan ni Light. Ngunit kahit gaano pa kataas ang antas nito sa huli ay isa lang siyang tao at sa loob ng maraming taon, ang iba't ibang bansa sa mundo ay nag-iipon ng mga sandata, baluti at mga espesyal na kagamitan at kapag nagsanib puwersa na silang lahat at hinarap siya gamit ang buong arsenal nila, kahit si Light ay maaaring mahirapang lumaban. Tinanggap ni Light ang sagot na iyon ng kalmado at sinabing iyon mismo ang kanyang inasahan, dahil may hangganan ang magagawa ng isang tao lamang sa gitna ng digmaan at marami pa siyang gustong itanong kay Garo, ngunit nagpa siya muna siyang mag-teleport gamit ang isang teleportation card na hawak niya. Nang idilat ni Garo ang kanyang mga mata ay nagulat siya nang makita ang sarili sa isang napakalawak na palasyo na hindi pa niya nakikita kailanman at sa paligid, isang buong hukbo ng mga halimaw, dragon na mga alila at nabubuhay na baluti, at iba't ibang lahi ang sabay-sabay na napapaluhod sa pagdating ni Light. Napako sa kinatatayuan si Garo habang pinagmamasdan si Light na nakaupo sa trono. Ipinag-utos ni Light sa lahat na tumayo at ipakita ang kani-kanilang mga estadistika at ipinakita ng bawat nilalang ang kanilang antas na may mga halimaw na level 8,000, 9,000, at 6,000, mga baluti na level 5,000, at 3 kabalyero na level 7,777, kabilang na si Jack. Ang buong hukbo ng mga nabubuhay na baluti ay level 1,500, habang ang iba pang mga lahi ay umaabot sa level 3,000 at para tuluyang magpabagsak ng loob, sina Mai, Nazuna, Eli, Oyi at si Light mismo ay pawang may level 9,999. Sinabi ni Light kay Garo na ito ang mga puwersang kanyang nabuo sa loob ng 3 taon at nang makita ni Garo ang lahat ng ito, agad siyang nanginig at namutla at ang kanyang balahibo ay naging kulay abo sa takot, ngumiti lamang si Light at muling inulit ang tanong. Sa tingin ba niya ay may kahit kaunting pagkakataon silang manalo kung ideklara nila ang digmaan laban sa mundo sa ibabaw? Hindi na makapagsalita si Garo ngunit sapat na ang ekspresyon ng kanyang mukha para malaman ni Light ang sagot. Binanggit ni Light na nanalo siya ng gantimpalang maranasan ang sakit at desperasyon na mas malala pa sa kamatayan. Doon napagtanto ni Garo na siya at ang kasunduan ng mga tribo ang tunay na lumikha ng halimaw na ito na isang nilalang na kayang wasakin ang buong mundo sa isang iglap. Napaiyak siya at tinanong si Light kung balak ba nitong maging isang Diyos at ngumiti lang si Light at sinabing maganda raw pakinggan iyon, ngunit may mga taong nagtatago ng katotohanan sa kanya na maaaring para sa kabutihan o sa kasamaan. Kung tatahakin niya ang landas ng isang Diyos na mapagbigay o ng isang monarch na demonyo ay nakasalalay sa katotohanan iyon, dahil sa kanyang kakayahan ay maaari siyang magbigay ng biyaya at kasaganahan o ilubog ang mundo sa kamatayan at kawalan ng pag-asa. Ngayon ang mundo ay may pagkakataong patunayan kung alin ang karapat-dapat, pagkatapos ay sinabi ni Light na magsisimula na ang kanyang pag-akyat mula sa kailaliman patungo sa ibabaw.